So, yun po, mga kapatid, ang ibinigay na word sa atin sa gabi ito ay glory. Glory is something that talks about honor dahil dun sa nakamit, dun sa na-achieve. Ano ba? Nandyan yung fame, yung prestige, yung celebration. Glory is magnificence or great beauty. Glory is thanksgiving offered to a deity. Glory in other form is a ring or a halo. Tignan mo mga katabi mo kung may halo. O baka nahihilo. Praise God, meron. Praise God. Nalala ko si Pastor Steve. Nandito sa akin sa kasi. Nahilo. Ito ba yung, it is depicted at the head, above the head of Christ. Diba? Napaka-lawak, nakaturuan, napalwalhatian. Pero, buksan natin ang ating mga puso at isipan ngayon. Dahil, the Lord is called the light of the world. Amen. Amen. Although Satan was called to by the Bible as Prince of Darkness. Alam niyo po ba ang darkness, ang ibig sabihin in the Bible sense is ignorance. And light, in the Bible means knowledge. Light is knowledge. So, from the standpoint of faith, kailangan maintindihan po natin yan. Sa kaharian ng Diyos, kailangan mong may faith. Yan ang operation sa Kingdom of God. Pag wala ka yan, aaten ka lang ng aaten. Tuwing Saturday, nandito ka. Pero hindi ka pinaghaharian. Maaaring glory to God ka ng glory to God. Pero hindi mo naman nalalakaran. Amen. Paano mo magbibigay ng glory to God? That is not only about singing or playing music or dancing. The glory of God in your life is after you finish this celebration. Amen. Amen. The glory of God in your life. If you want to give glory to Him, is finishing the work Amen. that He has entrusted you. Amen. Amen. Eh kung ikaw ay busy ka sa pamumuhay mo dito, kaya nga sabi, sa mundong ito, ay makakaranas kayo na sa isang kabigatan. The Bible says, so let your light shine upon men, Amen. that they may glorify your Father. Pero kung ang mode mo lagi is to survive, Lord, maitawid ko lang to. Lord, makaraos lang ako. You will never shine. Amen. Pag hindi ka pinaghaharian ng Diyos, ang dami mong kailangan.
Lagi kang tulog pero mukha kang buya. Yeah. Puro kang pahinga pero mukha ka laging pagod. Oo nga, Yeah. totoo. Simple kapatid. Amen. Hindi ka pa kasi pinaghahandle ng Diyos. Kaya sabi ng mga alagad, Guro, turuan mo kami manalangin. Na-excite sila. Maski ganito kayo sinasabi. Okay namin, sumasalangit ka, sambahin. Kung alam mo, mapasa amin ang Kaharian. sundin ang Loob mo. dito sa Lupa. para Sa Sa langit. langit. Sama ng tingin niyo sa akin. No? Papaliwanag na ako. So, at yung sumunod na linya, bigyan mo po kami Ang aming kakanin sa araw-araw. ang pagkakaintindi ng iba dyan, sigura. Kakakain nyo lang ng tanghalian, ng kwentuhan nyo, puro pagkain na naman. Ano kaya makakapili ka? Kadidighay mo lang. Tapos, pagdas na, ay, thank you Lord. Yun na yun. Akala ko yun yung ibig sabihin. Daily bread is not talking about your stomach. Give us today our daily bread. Forgive us our sins. It's the word of God. Amen. Matthew 4:4 says, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutami sa bibig ng Diyos. Amen. So tuwing umaga pa lang, pagkagising mo, pagka-pray mo, Lord, yung tinapay ko. Amen. Pag hindi mo naiintindihan yun, Lord, yung tinapay ko, sabi, pupunta ka doon sa tindahan ni Mang Peter, sa bakery ni Mang Peter, bigyan ng tinapay. Akala mo, yun na yung provision ni Lord. Pag humingi ka ng tinapay, magbukas ka ng Biblia. Amen. Sabi po doon sa ating binasa, from the standpoint of faith. At hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi mo kakilala ang iyong sasampalatayaan. Declare ka ng declare. I have faith. Declare ka on. I have faith, pero alam niyo ba, unknowingly, there is unbelief. Akala mo, steadfast ang faith mo, pero hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya hindi nagpa-manifest. Si Lord nga, doon sa isang tagpo, doon sa kanyang bayan, kaya niyang pagalingin lahat eh. Amen. Pero hindi niya magawa Lack of faith. because there is unbelief. So, napaka-importante ang ginagamit na entrance sa kingdom of God is faith. Amen. And Romans 10:14. Tignan mo nga ate kung di pa inililipat, kung nandiyan pa. Romans 10:14. Kaya po ba yan? Mm. Romans 10:17.
Basa po. 1, 2, 3. So faith comes from hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. In other version, faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of God. Amen. Amen. Kung wala kang word, hindi ka uusad sa faith. Paano mo sasampalatayaan ang isang persona na hindi mo kilala? Ano? At talagang napakahalaga sa Panginoon ang pananampalataya. Si Moses, his belief, his faith is counted to him as righteousness. Ang pananampalataya ay kinukonsidera, kinikilala ng Diyos na katuwiran sa ating lahat. Amen. 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 So huwag na matigas ang ulo. Kailangan natin pagharian. Amen. Amen. Huwag tayong matapos lang doon sa kaligtasan. If the aim of God is just to save you and bring you to heaven, bakit nandito ka pa? Save ka naman, di ba? Amen. Okay, bakit nandito ka pa? Purpose. May purpose. Galing. Very good children. Okay. Pananampalataya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang mananampalataya ay hindi mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. At ito ang buhay na walang hanggan. Dinefine sa John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ka ng mga tao Amen. na nag-iisa at tunay na Diyos at ang iyong isinugo na si Jesucristo. Amen. Amen. Ang buhay na walang hanggan pala ay tamang pagkilala sa Diyos. Amen. Na siya ay nag-iisa, na siya ay tunay at ang kanyang isinugo, ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po. Amen. Amen. Pero may kalaban eh. Hindi diablo ang kalaban. Biglang may question mo rin. Ang kalaban mo hindi diablo. Hindi kamatayan. Ang kalaban mo kamangmangan. Hosea 4:6 ate. Hosea 4:6. Sige po, basa. 1, 2, 3. My people are destroyed for lack of knowledge of my law, where I reveal my way, because you, the predestination, have rejected knowledge. I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Ang sakit niyan. Ang sakit niyan. Pero yan ang hinanakit ng Panginoon sa kanyang mga anak sa panahon na ito. Amen. Meron pang ang version dyan, my people are being destroyed. Meaning to say, it is an active term. A present tense. Being destroyed. Pero yung unang-una, alin po yung unang dalawang word? My people. My people My people. are destroyed. He is not talking about unbelievers. Us. He is talking about Believer. Tayo. pero yan ang totoo. Karamihan sa atin hindi alam kung bakit tayo naririto.
Knowledge again, no? Light. The light of the world. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng priest? Preach. Light. Kung priest ka, tuloy ka. 2 Corinthians 5, 18, 19, and 20. 2 Corinthians 5, 18, 19, and 20. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of. Reconciliation. That's why you are a bridge. Amen. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of. Reconciliation. That's why you are a bridge. That's why you are a priest. And we are therefore Christ. Ambassadors. Wow. Amen. As though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Be Reconciled to God. Lord, handa na po akong mag-mission sa Africa. Pero hindi na nga makatawid sa kabilang kalsada para makapag-share. Handa na po akong mangaral sa libo-libong tao. Eh, yung kaibigan mo nga, believer pa. Yung pamilya mo. Di ba? Masakit na katotohanan. Aray ko. Ambassadors. Amen. Amen. Tumingin ka sa katabi mo. Ambassador. Ambassadress. Diba? Amen. Amen. Ambassador yung katabi We mo. are. We Oo. Amen. Hindi yung contractor, ha? Ambassador. Praise God. ang trabaho Hindi ng ko rin ambassador. makukontakt. Ano yun na? Represent. Nagre-reconcile yan. Yan ang nagre-renew ng iyong pagkakakilanlan Amen. sa bansang iyong kinabibilangan. Church is not membership. Amen. The kingdom is citizenship. Amen. And your citizenship, Is in heaven. Amen. pag tayo ay magre-renew ng passport, punta tayo sa Bahada. Bahada. Pag tayo ay magpapastamp ng visa, punta tayo sa Immigration. Bahada. Puro, yan ang ano, yan ang trabaho ng mga embahada. Yung kaibigan mo, oy, hindi mo pa alam kung anong identity mo. May pananampalataya ka sa Diyos, hindi ka basta Pilipino. May pananampalataya ka sa Diyos, hindi ka basta kung sino man. Mm. Ikaw ay citizen of the kingdom of God. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kaya pag naintindihan mo na ikaw ay gumagawa hindi para sa amo mo dito, Mm. Amen. na ikaw ay nagtatrabaho Para kay hindi Lord. para sa kumpanya na kinabibilangan mo Yes, dito. Lord. Pag naintindihan mo na ikaw ay gumagawa para sa hari ng mga hari, Amen. mag-iiba ang mindset mo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi yan ang sabi mo, Panginoon eh. Matthew 4:17. When Jesus began to preach, yung una niyang pangangaral, first public speaking, para sabi niya, repent, for the kingdom of God has arrived. Amen. Magsisi kayo dahil dumating na ang kaharian ng Diyos.
Repent doesn't mean na tulo ang luha mo. Tulo ang ubog mo. Bigat na bigat ka sa ginawa mo. You feel sorry for what you have done. That's not repentance. That's remorse. You feel sorry for what you have done. But repentance increases metanoia, which means change the way you think. Amen. Sa church, tatawag ng altar call si pastor. Ilalayer si pastor. Bagsak. Pagtayo, chismosa pa din. Tawag ng altar call si pastor. Ilalayer, bagsak. Pagtayo, matapuhin pa din. Magagalitin pa din. Pag hindi mo nabate, next week hindi na aakin. Patay tayo. Gusto ko lang kasi Diba? Amen. Ang saya. Praise God. Ang saya talaga ng maging Kristiyano. Lalo na kung hindi religiyon. Kundi paghahari ng Diyos. Amen. So yun po, hindi ko na nasundan yung aming outline. So, sabi dun sa easy version, no? The people do not know me. Because of that, they will come to an end. You refuse to respect my authority, so I will remove you as my priests. You refuse to obey the law of your God, so I will refuse to accept your children as my priest. Sabi doon sa ibang version, I will ignore your children also. Kaya ang katunayan, kaya tayo nag-abroad. Para mabigyan ng magandang buhay kahit pa paano ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Di ba? Pero ganun na lamang kabuti ang Diyos na inanahin ka niya. Nung nakilala mo si Lord, nag-iba na ang pananaw mo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nag-iba na ang pananaw mo sa sahod. Nag-iba na ang pananaw mo sa savings. Amen. Nag-iba na ang pananaw mo sa jowa. Ay. Amen. Oo. Nung nakilala mo si Lord, ay, ang standard mo, ha? Diba? Hindi basta-basta. Oo. So, meron talagang kamangmangan na umiikot sa kanyang gawain. Una, Romans 3:23. Talking about the glory. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo. Kapos. Amen. Lahat tayo. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kamangmangan. Ignorance is not an excuse in any court. Ano po? Okay pa tayo? Amen. So lahat tayo hellbound. Lahat tayo ang destination natin kung wala si Lord. Doon sa baba. Doon sa mga nagngangalit na apoy. Pero gano'n na lamang. Kabuti ang Panginoon. Ano ba? John 1:14 natin.
po, basa po. And the Word Christ became flesh and lived among us, and we actually saw His glory. Glory as belongs to the one and only begotten Son of the Father, the Son who is truly unique, the only one of His kind, who is full of grace and truth, absolutely free of deception. Amen. Amen. Doon lang po, sa ano lang. Amplified. Yan, amplified. Doon sa amplified natin, ganda. Yan. We saw, we have seen His glory. We have seen His glory, but we fall short. Are we still falling short? Amen. Minsan, no? Ano lang? Oh. Usapang totoo lang. Real talk. Pero alam po ba natin na hindi na pala dapat? Dahil meron tayong tamang pagkilala sa Diyos at sa ating sarili. Ama namin ang pagkilala. Ama namin, kinikilala mo na ikaw, na siya ang iyong ama at ikaw ay kanyang anak. Nakilala, nakita, we have seen the glory as belongs to the one and only begotten Son. The Son who is truly unique, the only one. Begotten. Hindi yung ano yun? Hindi yung sumisira ng timbangan. Hindi yung wala namang mabigat sa atin ano lang. Malusog lang, malusog. So, we beheld His glory and we acknowledge that He is full of Grace grace and truth. and truth. Free of deception. Kamusta ka, ate? Ay, by the grace of God po. Mabuti po. Lagi mong kinikilala ang biyaya ng Diyos. Amen. Ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Pero dapat, kaakibat niyan, Truth. kapantay, kasabay, ang katotohanan ng Panginoon. Amen. Grace and And truth. truth. Dahil kung grace ka lang ng grace, kapatid, prosperity gospel yung pinakikinggan mo. Yung lagi ka lang sa church para ma-bless. Nagpe-pray ka dahil meron kang, oh Lord, ang tagal ko nang hinihiling. Yung jowa ko, wala pa. Ang tagal, ang panalangin ko ay para sa iyong mga pangangailangan. Bakit? Biyaya. Walang katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit importante ang grace and truth? Ilipat mo po sa verse 17 natin ng same chapter. Basa po. For the The law law was was given given through through Moses, But grace, the unearned, undeserved favor of God, and truth came through Jesus Christ. Amen. So, ang dala-dala ng Panginoon sa kanyang paghahari na ating papasukan ay biyaya at katotohanan. Amen. Hindi pwedeng biyaya lang ng biyaya. Alam niyo po ba, you can be saved. Sabi nga po sa Ephesians 2:8. For we have been saved by grace Truth. through faith Mm. and not by works. It is a gift from God so that no one can boast.
para walang makapagyabang. Amen. Biyaya yan ng Diyos ang ating kaligtasan. Pero alam mo po ba, that you can call yourself saved, but not free. You can be saved, but you can still not free. Kung grace ka lang, kung wala kang truth. Because why? Tignan niyo po ito, napaka-importante. John 8:32. Not only grace. John 8:32. Basa po. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Amen. Grace ang nagligtas, Truth. katotohanan ang nagpalaya. Amen. Amen. So kailangan maliwanag po sa atin to. Amen. May natututunan po tayo. Amen. Thank you, Lord. So bakit po tayo minsan hindi tayo uhaw sa kaluwalhatian? We should hunger, we should thirst Amen. of God's glory. Amen. Hindi tayo isang pamilya ng mga, hindi lang tayo basta mga mananamba sa Diyos. Hindi lang tayo makikilala bilang mga nagmamahalang, mga magkakapatid, kundi makikilala tayo na isang gawain, na isang pamilya Amen. na nauuhaw sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ano po, lagi tayo, yun yung mindset. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Paano mo mabibigyan ng glory si Lord? John 15:7. 8. John 15:8. 8 for 8. John 15. Yeah. Basa po. My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourselves to be my true disciples. Amen. Mag-glorify mo ang Diyos. Fruit. Kung namumunga ka. Amen. At, again, it is not said that you produce, Bear. you bear. Amen. Ibig sabihin, ang binhi ay sa Kanya. Amen. Ang bunga ay sa Kanya. Amen. Hindi nagkukumahog ka, kailangan ko mamunga, kailangan ko mamunga. Pag yung bunga natin ang lumabas, sabi ko sa iyo, that's very dangerous, my friend. Hindi tayo producers. We are bearers. Amen. Yung bunga niya. Amen. At doon natin maluluwalhati ang Panginoon. Ang dami kong kakilala. Mga ministry. Gawa sa Panginoon. Pero hindi niya nakakaniig ang Diyos. Kaya tumataas ang hairline. Walang intimacy. Walang pakikipag-niig. Hindi niya alam ang instruction. Tira lang siya ng tira. Magkatawa si Ate. Ang pagkahay ngayon sa atin, masaya. Ano po? Kaya, sabi dun sa Psalm 91:1, He that dwells in the secret place of the Most High God shall abide by the shadow of
throne. Almighty. Amen. That is intimacy. Amen. That's secret place. Amen. Ang worship po, mayroong throne worship. Mm. Throne worship is us corporately singing praises to God. Corporately serving the Lord. But when intimacy comes. Alam niyo po yung mag-asawa, pag nasa master's bedroom na, uluwan na lang. Mas intimate. Yun yung secret place. That still small voice of God, you will clearly hear. Amen. Alam mo na identify mo na kung ano yung galing sa Kanya at kung ano yung hindi. Amen. Mm. Yes, Lord. Hindi ka laging parang bukas na tindahan, 24 hours. Lahat na lang tinanggap mo. Sarap mo kurti. Alam niyo po ba ang hiling sa atin ng mga Panginoon? Abon, piliin mo ang mga pupuntahan mo. Piliin mo ang mga kakausapin mo. Piliin mo ang mga makakadil mo. Amen. Kasi ayaw na ni Lord na masasayang pa ang ating mga oras, ang ating mga resources, ating mga energy. Amen. Dahil maraming mga tao, pag wala kang proper identification, proper discernment, nanakawin lang nila ang energy mo. Schedule na tayo. Mauubusan ka lang ng resources na wala kang nararating. Mm. Ang dami niyan. Mahal pa rin naman natin sila. Pero sa ngayon, wag muna kapatid. Siguro sa mga darating na panahon. But for now, hindi muna. Pass muna ako dyan. Politely. Hindi mo siya tatablahin o itataboy. Kasi anak ka ng Diyos. Amen. Amen. Sabi ng mga tao, ano po ba ang pinakadakilang kautusan? This is the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, your mind, your strength. And this is the second. Love your Love. neighbor. As you love, yourself. Yourself. Amen. kasi alam ni Lord, kaya yun yung second greatest. Alam ni Lord, puro selfish tayo eh. Oo, alam ni Lord na gaano natin kamamahal ang ating mga sarili. Kaya as you love yourself, love your neighbor. Amen. Amen. Kahit na yung makakasalubo mo yung amo mo, yung kasama mo, bubulong-bulong, tubutin ko ba yung mata nito? Suntukin ko kaya. Kasi talagang, wag! Wag ka mo. Love ka, ikaw mahal. Amen. You're cute. You're cute. So yun po, clarifying to us the glory of God. Alam niyo po ba, in some form or term, ikaw ang glory ni Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you. Ornament ka sa kanyang puno. Amen. Amen. Kaya sabi niya, John 15:7, if you remain in me, and my word remain in you, ask whatever you wish. And it shall be done. Amen. 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 Kung mananatili kayo sa akin, at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, mananahan, mananatili. Sabihin niyo kung ano ang iyong kaibigan. At ito ay gagawin para sa inyo. Amen. Kaya napakahalaga ng consistency, kapatid. Amen.
Hindi yung bless. Kung kailan ka lang bless sa kung kailan ka lang may kailangan, tawag ka na tawag kay Lord. Oo. Pag mga seasons of trials, ay talagang grabe. Lumululod ka pa. Tulo pa luha mo, tulo pa ang ulo. Pero nung na-bless ka na, naalala mo, 3 araw na pala ako hindi nananalo. 3 araw na pala ako hindi nagpapasalamat sa ang connection mo lang sa Panginoon, every Saturday lang, pupunta ka sa Yes Church. Ano lang? Totoo mo ba? Amen. Hindi, huwag po kayong alala. Lahat tayo guilty. Amen. Pero ganun na lamang. Kabuti ang Diyos. Amen. Amen. Glory! Hebrews 1:3. Haba ate ah. Verse 1-3. Parang isang open band na yan ah. Ayun. Basa po. The sun is the radiance of God's glory, and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Praise the Lord. Kaya natin nasasabing, ikaw, ang glory ni Lord, at ang anak, buntong na anak, ang kaisa-isang representative ng radiance, liwanag, ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wala sabing ikaw, kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa Colossians 1:27, there is this mystery that was hidden through ages to the saints. Ano po? Basa po. To Them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Amen. Dati, Emmanuel, God with us. Nung nag-progress na si Lord, alam niyo po ba si Lord progressive? Amen. Nung nag-progress na si Lord, hindi na siya basta God with us. God in us. Amen. God, sabihin mo sa katabi mo, God in you. God in you. God in Amen. you. Thank you, Lord. God in you. God in you. Hindi ko tinatanong yung God sa katabi mo. Ang pinag-uusapan natin, yung God sa In iyo. you. Amen. Kumusta siya? Amen. Amen. Kamusta pa? I give you glory. He's living. Kumusta si Christ sa iyo? Kamusta si Christ? Living. Foundation is the strong foundation. Isaiah 43:7. Hanapin ko pa tayo. Isaiah 43:7. Basa po. Everyone is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Whom I created for my glory. Sabihin mo nga po, I was created. I was created. That's good. For God's glory. Amen. At hindi natin nabibigyan ng glory si Lord nang basta attend lang tayo ng attend dito. Ang
related mo sa pagkanta, lumalabas na. Okay naman yun. That's one form. Alam niyo po ba may illustration yan? Dami natin. Worship. Nahuya sila ate, tayo. Grabe. Yan, nagkakaiyakan pa. Diba? Pero, hindi natin alam, nandyan sa tabi-tabi. Si Satanas, ang Diablo, ang deceiver. Sabi niya, tingnan mo itong mga tao ito. Kantahan. Laging nakikinig ng mga salita ng Diyos. Pero hindi naman nila ginagawa. Sabi ng Diablo, I have done my part. I have done my job. Because the Bible says in James, do not be hearers only, but be doers of the word. Amen. Do not be just hearers and deceive yourself. Sabi ni Diablo, niloloko nila ang kanilang sarili. Dahil hindi naman nila ginagawa ang kanilang naririnig. My job is finished. Sabi nila ng Diablo. So gusto niyo ba yun? So let's work. Amen. Come on. Amen. Let's reconcile people Amen. to God. Amen. 17 million a year comes to UAE. Pag nagdadrive kayo, nagbabas kayo, kabi-kabila construction. Ano ang ginagawa natin Pray for them. para ma-reconcile? Praying for them is one. Giving to the missions is one. Yeah. But ang sabi niya, Share. go! And make disciples Amen. of all people. Of all nations. Alam mo yun, Matthew 18, 18, 28, 19? 28. 28, 19, Pastor? Hindi, 18 to 28. 18 to 20. Ay, 18, 20. Go therefore and make disciples of all nations, Amen. baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I will be with you till the end. Amen. Yes. Till I- Amen. Amen. Hindi naman niya sinabing, go pastors, go teachers, go evangelists. No, sabi niya, go. Amen. Amen. Sabi mo yung katabi mo, go. Go. Ready. Yes, Lord. Nasa Pinas ako na. Hindi sa Go, go, pagbalik go. ko. Pagbalik niyo pag kumpleto. Meron akong naalala si Kuya, nilibiyok yung Diablo, doon kay ate. Out! Sabi ko na ni Kuya, let's go! Kasama pala niya yung Diablo. Out in Jesus' name! Let's go! Sabay sila umalis. Ay, no. Go therefore and make disciples of all. Amen. Amen. Go! Sabi dun sa Matthew 10:7, and as you go, preach this message. Amen. The kingdom of God has arrived. Amen. So dumating na ang paghahari ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Amen. There is something else after salvation. Huwag tayong matapos sa salvation. Colossians 1:13 says, for He has rescued us from the dominion of darkness to the marvelous light of His Son's kingdom. May tinawiran. Amen. Rescued is the word for salvation.
from The dominion of the dominion of darkness, ignorance, Yeah. to the light, knowledge of His Son's kingdom. Amen. Thank you, Lord. So, naiintindihan na po natin, Amen. hindi lang tayo sinagip ni Lord para lang mapunta sa langit. Bituin tayo. ang relihiyon, ang mga relihiyoso, ng mga ngaral, ang itinuturo niya kung paano ka mapupunta sa langit. Pero sa paghahari ng Diyos, ang itinuturo ng mga mangangaral kung paano tayo paghaharian. Amen. Dahil yun lang, wala nang iba ang dahilan ng Panginoon sa kanyang pagbaba. Luke 4:43. Sabihin po natin, paghahari, Paghahari. kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, basa po. But he said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. Amen. Iyan ang dahilan. Kaya siya sinugo Amen. Amen. ang maipangaran, Luke 4:43. ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Amen. Matthew 24:14, dalawa na lang po. Matthew 24:14. Kaya pa, basa po. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. Kaya hindi pa dumadating si Lord eh. Ang mga pinapangarap ng mga mangangaral. 7 ways to keep yourself beautiful. 3 steps to have a gorgeous body. 5 moves to be successful in life. Pero, Gospel. at ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipapangaral sa buong mundo Amen. na patotoo sa lahat ng nations. ng mga bansa at darating na ang wakas. Amen. Last na lang po, Luke 16:16. Luke 16:16. Basa po. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, And everyone is forcing their way into it. Amen. Ang batas at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Ngunit, nung naipapangaral na ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos, lahat ng makarinig dito ay nagpupumilit makapasok. Amen. Ano po? Amen. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Ngayon po tayo, purihin natin ang Panginoon. Amen.